Kabanata 2571. Halos mamatay Diyos. Sa oras ng banggaan, dahil nasa passive state si kamatayan, halatang siya ang nagdusa. Isang mabangis at walang kapantay na puwersa ang nagmula sa likuran. Bago siya tinamaan ng pag-atake. Naramdaman na ito ni kamatayan. Ngunit sa mga oras na iyon, ang kanyang isip ay ganap na nababalot ng layuning pagpatay. Ngayon, at ang pag-atake sa Surui ay nakarating na sa kasukdulan nito, walang oras upang ipagtanggol. Ang mabangis na bukol mula sa likuran ay nagparamdam sa Diyos ng kamatayan na parang mahati ang kanyang likod. Alam ng Diyos kung anong nakakatakot na kapangyarihan ang taglay ng lalaking biglang umat. 8. Naramdaman pa ng Diyos ng kamatayan na ang kapangyarihan ng palihim na pag-atake ay maaaring wala sa ilalim niya. Siya ay tinamaan ng ganito, at ang ugat na kumokontrol sa kanyang braso ay inatake, at ang kanyang palad ay likas na lumuwag. Ito ang kanyang kamay na may hawak ng death side. Sa sumunod na segundo, likas na kinuyam ng Diyos ng kamatayan ang kanyang mga kamay, ngunit napagtanto niyang wala na siyang kamay. Ano ba ang nangyayari? Sa maikling panahon na ito, saan napunta ang death side? Ang pagkawala ng karit ay isang kawaila hilakbot na bagay para sa Diyos ng kamatayan. Ito ay halos matatawag na kanyang natal weapon. Gamit ang bonus ng death side, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 30%. Napakalaking bagay na pataasin ng 30% ang kanilang lakas sa pakikipaglaban sa antas ng eksperto. Ang Diyos ng kamatayan ay humawak ng ilang kamay sa paligid niya, ngunit hindi niya naramdaman ang pagkakaroon ng Diyos ng karit ng kamatayan. Naramdaman niyang may mali at ilang beses niyang iwinagayway ang kanyang mga braso, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang kanyang sandata. Sa wala pang isang segundo, paano mawawala ang death side hanggang ngayon? Alam ng Diyos ng kamatayan na hindi na siya maabala ng karit, at may napakalakas na kaaway sa likod niya. Gaya ng inaasahan, bago pa man tumalikod ang Diyos ng kamatayan, isa pang napakarahas na puwersa ang biglang sumalakay, na tinamaan muli ang likod niya. Sa pagkakataong ito, dahil sa distraction, huli pa ang Diyos ng kamatayan para ipagtanggol, kaya kinuha niya ito bigla. Ang lakas talaga ng lalaking nasa likod niya. Ang itim na damit ng Diyos ng kamatayan ay maaaring mabawi ang ilan sa pag-ataking kapangyarihan. Ngunit ito ang kaso. Nararamdaman din ng Diyos ng kamatayan na tila nabasag ang kanyang buto sa likod. Ayon sa sentido komon, ang mga supermaster ng Temple of Death sa pangkalahatan ay hindi nakakaramdam ng mga bali ng buto. Nabalian man ang buto. Baka hindi nila maramdaman ang matinding sakit dahil lahat ng buto nila ay dumaan sa the transformation of high-tech materials. Ang mga orihinal na buto ay napalitan na. Gayunpaman, naramdaman ng Diyos ng kamatayan ang sakit ng isang bali ng buto sa oras na ito. Bakit? Ito ay maaari lamang ilarawan ng isang punto, iyon ay ang kanyang mga buto, hindi bababa sa mga buto sa likod, ay hindi kailanman nabago sa mga high-tech na materyales. Bakit? Bakit kahit na ang kabanata isang Diyos ay nabago? Ngunit ang kamatayan na Diyos ay hindi nagawa ito. Ang high-tech na skeleton na ito ay magaan at lumalaban sa pakikipaglaban. Dahil ito ay napaka-advance. Bakit hindi ito ginagamit ng Diyos ng kamatayan ng mag-isa? Hindi alam ni Surui ang lahat ng ito, at maging ang taong umatake sa Diyos ng kamatayan mula sa likuran. Ang kamatayan ay itinapon pasulong sa pamamagitan ng suntok ng 2 o 3 metro. Sa proseso, bigla siyang tumalikod at gustong lumaban. Gayunpaman, ang Diyos ng kamatayan ay tumalikod na nalaman lamang na may isang lubad na nakapulupot sa kanyang leeg sa isang punto. Dahil kanina lang siya nasa passive-aggressive state, walang ideya ang Grim Reaper kung kailan nakapulupot ang lubad sa kanyang leeg. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pakunwaring atake lang ang 2 marahas na suntok noon. Nang marahas na inatake ng taong ito ang Diyos ng kamatayan. Ang tunay na pagkilos ng pagpatay ay ang balutin ng lubad sa Diyos ng kamatayan. Upang may balot ang lubad sa leeg ng Diyos ng kamatayan nang hindi nalalaman sa ganoong karahasang pagpapalaya. Ang teknikal na nilalaman ng aksyon na ito ay masyadong mataas, na nagpapakita na ang lakas ng umaatake ay naging napakalakas na ito ay lubhang nakakatakot. Tandang padamdam. Bukod dito, siguradong isa siyang figure na nakarating sa tugatog sa larangan ng sneak attack at assassination. At para sa Diyos ng kamatayan, ang lubad sa leeg ay halos matatawag na isang nakamamatay na bagay.
Malinaw na alam ng tusong kalaban na halos wala siyang dead end sa buong katawan niya. At ang kakayahan sa pagtatanggol ng kanyang itim na damit ay nakakatakot. Kahit na itinuturing na hindi naaabot ng mga espada. Sa kasong ito, nais niyang alisin ito. Ang buhay ng Diyos ng kamatayan ay natural na dapat kunin sa ibang paraan. At ang leeg ay halos ang tanging mahinang punto sa katawan ni kamatayan. Wala nang hihigit pa dyan. Nag-iisip pa rin si Death na lumaban, ngunit bago pa siya makagalaw ay humigpit na agad ang lubad sa kanyang leeg. Ang Grim Reaper ay nakaramdam agad ng hininga. Tao rin siya, at kapag nasusuka siya, pipiliin niyang ibuka ang kanyang bibig. Gayunpaman, nang ibuka niya ang kanyang bibig, ang walang hangganang dumi ay nagsimulang bumuho sa kanyang bibig. Napapikit na lamang ng mahigpit ang Diyos ng kamatayan, sa wakas ay naramdaman na naman niya ang pagdating ng kamatayan. Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong kalagayan. Ngunit matagumpay niyang naaalis ito sa bawat pagkakataon. Naisip na ng Diyos ng kamatayan na hindi na siya natatakot sa kamatayan. Ngunit ang pagkamatay sa septic tank na ito ay talagang napakawalang halaga. Akala niya ay hindi niya kalaban si Apollo, at madali siyang talunin, ngunit ngayon, sa wakas ay napagtanto ng Diyos ng kamatayan na maaaring tumaob siya sa kanal. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Agad niyang tinakpan ang bibig, hinawakan ng dalawang kamay ang lubad, at pilit na hinugot. Gayunpaman, hindi ko alam kung saang materyal ang lubad na ito ginawa, ito ay napakatigas, at ang Diyos ng kamatayan ay napakalakas na hindi ito mahala. Hindi ka panipaniwala. Dapat mong malaman na sa ilalim ng buong puwersa ng kamatayan, kahit na ang mga bakal na bar ay madaling mabali, hindi banggitin ang manipis na lubad. Kahit na ang kapangyarihan ng Diyos ng kamatayan ay hamina ng husto sa oras na ito. Hindi ito kasing ganda ng kasagsagan, ngunit tiyak na hindi ito isang bagay na maaaring pigilan ng manipis na lubad. Damn guy! Sino ka? Sampin pa ang kamatayan sa kanyang puso. Gayunpaman, hinihigpitan pa rin ang lubad, at naramdaman na ito ng Diyos ng kamatayan. 3 metro ang layo ng taong kumokontrol sa lubad. 3 metro lang ang ikli nito, ngunit tila napakalayo, isang lugar na hindi mararating ng kamatayan. Naramdaman ng Diyos ng kamatayan na malapit nang sumabog ang kanyang lalamunan, at ang kanyang mukha ay pumuputok na ng mga asol na ugat. Ang oxygen na nakaimbak sa kanyang katawan ay naubos na ni Surui, at ngayon ay sinakal siya ng kalaban sa isang estado ng inis. Gaano man kalaki ang kapasidad ng baga ng Diyos ng kamatayan. Siya ay isang buhay na tao, hindi isang isda, ngunit kahit na isang isda, sa septic tank na ito na puno ng malagkit na dumi, imposibleng makahinga ng malaya. Para sa kamatayan, ang sandaling ito ay tiyak na isa sa mga pinakamapanganib na panahon sa kanyang buhay. Nakakahiya sa sukdulan. Ang marangal na Panginoon ng templo ng kamatayan ay sinakal ng isang tulad nito, at halos mawala ang kanyang dignidad. Gayunpaman, sa oras na ito, ang buhay ay nanganganib sa mga mata, ano ang dignidad. Siya ay patuloy na nagpupumiglas, sinisipa ang kanyang mga paa, ngunit walang epekto. Ang manipis na lubad na iyon ay mukhang napakalakas pa rin. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, hindi talaga. Ang Grim Reaper ay umungol, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga kamay. Ano ang gagawin niya? Sumuko ka na ba sa pakikibaka? Hindi, gusto niyang umatake sa halip na ipagtanggol. 3 metro ang layo ng kaaway, hindi siya maabot ng kanyang mga braso, ngunit maaari siyang umatake mula sa himpapawid. Sa pamamagitan ng isang pagtulak ng kanyang kamay, 2 agos ng liwanag ang bumulwak mula sa mga kamay ng Diyos ng kamatayan. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may 2 sandang ang bumulwak mula sa mga kamay ng Diyos ng kamatayan. Ang 2 dagger na ito ay halos naglalaman ng huling lakas ng Diyos ng kamatayan. Dahil, sa sandaling palayain ni kamatayan ang kanyang mga kamay, ang lubad ay ganap na napigilan ang kanyang leeg sa isang iglap, at wala ng espasyo. Biglang nanigas ang katawan niya. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito ng 12 ng mga segundo, ang Diyos ng kamatayan ay ganap na magdedeklara ng kamatayan. Hindi na siya Diyos ng kamatayan, kundi Diyos ng kamatayan. Matatapos na ba ang lahat? Naramdaman ni Reaper na ang oxygen na nakaimbak sa kanyang mga baga ay ganap na naubos. Hindi ko na talaga matiis. Ngunit, sa mga sandaling ito, bigla niyang naramdaman ang puwersang humihila ng lubad sa tapat ng biglang bumuhos.
Ibig sabihin, tumama sa target ang dalawang punyal na ibinato ng Diyos ng kamatayan. Isang pag-atake na nakabasag sa bangka, sa wakas ay nagtagumpay. Hindi sinayang ng Diyos ng kamatayan ang pagkakataong ito. Ginamit niya ang huling bahagi ng lakas ng kanyang katawan para makatapak sa ilalim ng pool bigla. At ang kanyang buong katawan ay umangat na parang rocket at mabilis na tumakbo palabas ng septic tank. Nang tumambad sa tubig ng pool ang ulo ni Death, agad siyang huminga ng malalim. Ang hangin, na karaniwang itinuturing na hindi mahalaga, ngayon ay napakabait at mahalaga. Habang mabilis ang paghinga, hindi tumigil ang Diyos ng kamatayan. Nang bumuhos ang sariwang hangin sa mga baga, ang lakas na natupok ay napalitan. Ang kanyang katawan ay kumikislap, na nagdulot ng pagsabog ng gas sa hangin, tulad ng isang streamer ng liwanag, na sumasabog sa malayo. Nakita ng strategist na lumitaw ang Diyos ng kamatayan, at tumakbo siya palayo, ngunit pagkatapos ng dalawang hakbang, hindi na naabutan ng strategist, kaya sumuko siya. Sa anumang kaso, ang Diyos ng kamatayan ay umatras, na talagang magandang balita para sa panig ng Sun Temple. Lumapit siya sa septic tank at sumigaw ng malakas. "Tsurui, nasaan ka?" Makalipas ang 2 segundo, isang braso ang nagunat sa tubig at kumaway. Pagkatapos, tumambad ang isang ulo. Bagamat nabahiran ito ng maraming maruruming bagay, nakilala ito ng opisyal ng militar sa isang sulyap, at sumigaw ng may halatang pananabik. "Tsurui, ayos ka lang." Ang kakayahang labanan ang pag-atake ng Diyos ng kamatayan, at kahit pilitin ang kalaban na tumakas, ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Si Tsurui ay hindi kaagad tumugon sa tagapayo, ngunit itinaas ang kanyang ulo at huminga ng malalim, na mukhang sakam. Matagal na siyang lumalaban sa ilalim ng tubig, sisubog na ang baga niya. Ano naman sa kanya? Huminga ng malalim si Tsurui ng kalahating minuto bago binigkas ang chapter sentence. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Tsurui, isa pang ulo ang lumabas mula sa tubig. Kabanata 2572. Kabanata Isang Asasin. 2 ulo ang lumitaw sa tubig, kapwa naghahabol ng hininga. Pagaman itinulak nila ang Diyos ng kamatayan sa isang desperado na punto noon. Naabot na nila ang dulo ng puwersa. Manalo man sila, isang kalunos-lunos na tagumpay. Buti na lang at malakas ang lubad para magbayad ng malaking halaga. Gayunpaman, nang sabihin iyon, ang hitsura ng reinforcement na ito ay nagpadali sa Tsurui. Kung hindi, kahit na mas pinasigla pa niya ang potensyal ng kanyang katawan, mahihirapan itong makatakas mula sa galit na kamatayan. Buti hindi ka namatay. Masungit na sinabi ni Tsurui, at pagkatapos ay lumangoy patungo sa dalampasigan. Upang mailigtas ka, muntik na akong mamatay sa ilalim ng punyal ng Diyos ng kamatayan, nagpapasalamat ka ba sa akin? Umiling ang lalaki at lumangoy patungo sa dalampasigan. Gayunpaman, sa pagitan ng kanyang mga braso, tila nakasimangot siya. Nakita ng strategist ang isang punyal sa kanyang braso. Hindi, to be exact, ang lalaking ito ay may dagger sa bawat kaliwa at kanang braso niya. Umaagos pa ang dugo sa gilid ng kutsilyo. Sa huling minuto, ang 2 punyal ng Diyos ng kamatayan ay tumama sa target. Kung hindi lang natama ng braso ng misteryosong figure, baka hindi makatakas ng maayos ang Diyos ng kamatayan. Sa puntong ito, lumangoy na si Tsurui sa dalampasigan, ngunit ang kanyang posture ay tila kakaiba, na ang isang kamay ay lumalangoy at ang isa pang braso ay nakabitin sa ilalim ng tubig. Yumuko ang strategist at iniunat ang kanyang kamay para hilahin si Tsurui pataas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ikinaway ni Tsurui ang kanyang kamay at tumanggi at sinabing, "Huwag mo itong hawakan, ito ay masyadong madumi." Hindi niya binawi ang kanyang kamay, ngunit may bakas ng katigasan ng ulo sa kanyang tono. Sa tingin ko ay hindi ito madumi. Ikinumpas pa rin ni Tsurui ang kanyang kamay para tumanggi, hinawakan ng isang kamay ang gilid ng pool, humihingal. "Anong problema sa kabilang kamay mo?" Nag-aalalang tanong ng sarhento. Sa kabilang banda, may hawak akong sorpresa. Tumisi talaga si Tsurui. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay mula sa tubig, at pagkatapos ay itinapon ang nasa kanyang kamay sa baybayin ng isang putok, na siyang tunog ng metal na tumama sa lupa. Nagningning ang mga mata ng mga sundalo. Isang mahabang kutsilyo ang gamulong at saka tahimik na nakahiga sa lupa.
Kahit na ito ay kontaminado ng ilang maruruming bagay, mayroon pa ring malakas na pakiramdam ng kamatayan sa kutsilyong ito. Tila ang pagtingin lamang sa kutsilyong ito ay magbibigay sa isang tao ng pakiramdam na nahuhulog sa walang katapusang kadiliman. Parang may mahiwagang kapangyarihan ang kutsilyong ito. Kamatayan scythe. Ang mga mag-aaral ng sundalo ay biglang lumiit, at pagkatapos ay isang malakas na sinag ng liwanag ang namukadkad mula sa kanyang magagandang mata. Sa nakaraang labanan sa pagitan ng Diyos ng Kamatayan at Surui. Ang strategist na isang bystander ay malinaw na nakikita ang sitwasyon sa pinangyarihan. At naramdaman din ang kapangyarihang nakapaloob sa karit ng Diyos ng Kamatayan. Sa makatuwid. Sa oras na ito. Matapos makita na inagaw ni Surui ang walang katulad na sandata na ito. Natural na makaramdam siya ng malalim na pakiramdam ng hindi maisip. Kasabay nito, nagsimulang lumabas mula sa puso ng dibisyon ng militar ang hindi mapapantayang nasasabik na emosyon. Pagkatapos ng lahat, gamit ang death side na ito sa kamay, maaaring gamitin ng Temple of the Sun ang bagay na ito para gumawa ng maraming teksto. Oo. Sa isip ng strategist, maraming ideya ang lumitaw sa isang iglap. Sa kanyang kayamanan, gamit ang kutsilyong ito sa kamay, maaari niyang laruin ang templo ng kamatayan sa lahat ng dako. Napag-alaman na sa sandaling inatake si kamatayan sa likod at binitawan, sinamantala ni Surui ang minsanang pagkakataong panghabang buhay upang agawin ang karit ni Death. Ito ay talagang isang mapangahas na master ng sining na naghahanap ng kayamanan at kayamanan sa panganib. Ang pinakamahalagang bagay ay talagang nagtagumpay si Surui. Muntik nang mapatay si Reaper, at nawala ang side niya, siguradong hindi siya magkakasundo, at siguradong babalik siya. Talagang hindi nyo ako pinapansin. Sa oras na ito, dumating din ang isa pang lalaki sa pampang, kumihingal. Inalis ng strategist ang kanyang isip mula sa death side at nakangiting sinabi. Mr. Etafe, salamat. Pinunasan ng lalaki ang hindi maipaliwanag na mga bagay sa kanyang mukha, sabi. Halos masuffocate sa septic tank na ito. Nakuha na talaga kita. Naiinis na tumingin si Surui sa lalaki. Etafe, napakabaho ng septic tank na ito, paano ka makakatago dito ng ganoon katagal? Deserve mo talaga ang titulong isang chapter assassin. Etafe. Lumalabas na ang lalaking naglunsad ng sorpresang pag-atake sa Diyos ng Kamatayan ay ang matagal nang nawawalang chapter assassin na si Etafe sa madilim na mundo ng kanluran. Kung may isang miyembro ng madilim na mundo ang naririto, at lahat sila ay labis na magugulat. Pagkatapos ng lahat, ang chapter assassin na ito ay dating sikat sa buong mundo, at ang kanyang buong assassination career ay lubhang matagumpay. Ang tanging pagkakataon na napalampas niya ay dahil sa Assassinate Zeus. Siyempre, tanging si Daniel Sharp, sa pangunguna ni Surui, ang nakakita ng Etafe minsan. Bilang karagdagan, ang chapter assassin na ito ay palaging nasa estado ng pagkawala. Mahahanap ito ng mga tao. At sa pagkakataong ito, nagpakita ang Etafe. Karapat-dapat na maging assassin ng chapter in the Dark World. Si Surui at ang kanyang military advisor ay walang ideya kung kailan siya pumasok sa septic tank, at matagal na siyang nagtatago sa septic tank kahit na napakahirap ng sitwasyon ni Surui. Mapanganib, at hindi rin siya kumibo, matiyagang naghihintay hanggang sa huling sandali. Ang ganitong uri ng nangungunang manlalaro ay magkakaroon ng sariling kakayahan. Makikita ng military division ang fighting position sa pagitan ng Surui at Death sa baybayin. Gayunpaman, sa makapal na septic tank, paano magiging tumpak ang Etafe sa pakiramdam na ang kamatayan ay malapit ng maghatid ng huling suntok? Gayunpaman, ang strategist ay walang pakialam sa ganoong problema. Masyadong perpekto ang timing na pinili ng Etafe. At direktang tumama ito sa Diyos ng Kamatayan. Ang dating World Chapter Assassin na ito, na may halos perpektong pagganap, ay muling gumawa ng nakamamanghang hitsura. Bukod dito, perpekto din ang pagtutulungan ng Surui at Etafe. Sa sandaling bumitaw ang Diyos ng Kamatayan. Inalis ni Surui ang karit ng Diyos ng Kamatayan sa isang kisap mata. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ng ito ay tapos na nang hindi nila nakikita. Ang galing talaga nila. Kung ang strategist ay makakaambus ng mas maraming tao sa dalampasigan, ito ay isang hindi tiyak na tanong kung ang Diyos ng Kamatayan ay makakatakas ngayon. Gayunpaman, ang strategist ay walang pinagsisisihan. Alam niya na walang perpekto sa mundong ito.
At lubos siyang nasisiyahan na muling likhain ang Diyos ng kamatayan tulad nito. Napakalaki ng agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ligtas ang mga tauhan, at maaaring masugitan ng husto ang kalaban. Ito ay perpekto na, hindi ba? Parehong umakyat sina Surui at Hetafe. Tiningnan ng huli ang kanyang dalawang nasugatang braso at sinabing, ang mga gastos sa pagpapagamot ay binabayaran ng templo ng araw. Nakikita iyon ng tagapayo ng militar. Nang salakayin ni Hetafe ang Diyos ng kamatayan. Ang proseso ay sobrang nakakakilig. Ang talagang target ng dalawang punyal ng Diyos ng kamatayan ay ang kanyang dibdib. Ngunit dahil naramdaman ni Hetafe na kapag ang kabilang partido ay naglunsad ng pag-atake, huli na para makaiwas, kaya't maaari na lamang niya itong bawiin. Harangin gamit ang dalawang kamay. Huwag mong pag-usapan ang tungkol sa mga gastusin sa pagpapagamot. Maaari kitang ituring sa isang buwang halaga ng alak. Si Surui ay dumura at nahiga sa lupa, ang kanyang dibdib ay kumakabog pataas at pababa. Sobra na talaga ang konsumo ng laban. Pupunta ako sa Huaxie. At iinuman kita hanggang sa mamatay. Ngayon, tanging Chinese cuisine lang ang makapagbibigay sa akin ng higit na interes sa buhay. Umiling si Hetafe. Ang kanyang determinado at nakaistilong mukha isang hitsura ng kalungkutan at galit ang lumitaw, gayunpaman, ito ay tinatayang aabot ng 2 o 3 buwan. Baka wala akong gana kamakailan. Sa katunayan, para makahanap ng pinakamagandang pagkakataon, ang tagal niyang nag-abang sa septic tank, nakakasakit talaga ng katawan. Narinig ni Surui na sinabi ito ni Hetafe, na parang bigla siyang may naisip, tumayo, humarap sa septic tank, at pagkatapos ay time na lumuhod, talagang yumoko. Natigilan si Hetafe, sinabi niya ng may pag-aalipusta. Nabugbog ka sa isang baliw. Para sa Hetafe, ang septic tank na ito ay nagpaisip sa kanya na huli na para makatakas, ngunit si Surui ay handang tumawa ng seryoso sa kanya. Anong ginagawa mo? Nakapagdesisyon na si Surui nang saktan niya ang Diyos ng kamatayan sa septic tank. Pagkalapag, siya ay yuyuko sa septic tank upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Kung wala ang tulong ng mga maruruming bagay na ito, hindi masasaktan ni Surui ang Diyos ng kamatayan. Higit na imposibleng lumikha ng pagkakataon para sa Diyos ng kamatayan na halos masakal hanggang mamatay. Bilang mabuting partner, naunawaan ng military advisor ang ibig sabihin ni Surui. Nang makita si Surui na yumoko, itinikom pa niya ang kanyang mga labi at ngumiti, pagkatapos ay yumoko at yumoko. Loko kayong dalawa, umiling si Hetafe. Tiningnan ang dumi sa kanyang katawan, at mamantong hininga, ilang taon na akong hindi nag-shoot, at sa pagkakataong ito ay halos huli na ang lahat. Garantiya. Mataimtim na sinabi ni Surui. Ang Diyos ng kamatayan ay higit na malakas kaysa sa inaakala natin, Hetafe, kung ikaw ay makikipag-isa sa Diyos ng kamatayan, sa tingin mo ba ay magiging kalaban mo siya? Pwede mong subukan. Hindi agad inamin o itinanggi ito ni Hetafe, ngunit isang walang katapusang hangarin sa pakikipaglaban ang bumungad sa kanyang mga mata. Ito ang ugali na dapat taglayin ng isang malakas na tao. Ang kayabangan at dugo ng Hetafe ay hindi nabura ng buhay. Maaaring hindi mo siya matalo, kahit nasa kaso ng isang sneak attack. Huling itinanggi ni Surui ang pananaw ni Hetafe. Lakas na naman ako, mukhang medyo hindi kumbinsido ang Hetafe. Talagang malakas ka, ngunit sa palagay ko, kuminto si Surui at itinuro ang side ng Diyos ng kamatayan. Kung hawak ng Diyos ng kamatayan ang kutsilyong ito, natatakot akong mahirap kalabanan si Zeus. Huminga ng malalim, idinagdag niya. Ibig sabihin, sa buong madilim na mundo ng kanluran, ang nag-iisang kapangyarihang panlaban ng Diyos ng kamatayan ay hindi magagapi. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, natahimik ang lahat sa eksena. Oo, totoo ang mga salita ni Surui. Kahit na ang katotohanan ito ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit ito ay totoo, ang individual na lakas ng Diyos ng kamatayan ay naging napakalakas na ang buong madilim na mundo ng kanluran ay walang kapares. Sa tingin ko, may nadiskubre akong napakahalagang problema. Habang nagsasalita ay inilabas ni Hetafe ang patalim sa kanyang braso. At mas maraming dugo ang bumulwak, ngunit sumimangot lang siya, na para bang walang kwenta ang pananakit. Tinampot ni Surui ang punyal. Ito ang dalawang magandang kutsilyo, sa tingin mo anong problema ang nakita mo? Hindi pa nagbabago ang Diyos ng kamatayan, normal pa rin siyang tao. Lumabog si Hetafe.
Matapos marinig ito, ang punyal sa kamay ni Surui ay bumagsak sa lupa ng malakas. Uwit. Kabanata 2573. Huaxia Navy. Sumailalim ba sa high-tech na pagbabago ang Grim Reaper? Nang marinig ang pangungusap na ito, natigilan din si Surui. Hindi ba't ang templo ng kamatayan ay nagtataglay ng maraming mataas na teknolohiya? Naisip ni Surui na ang Diyos ng kamatayan ang master ng Temple of Death. At tiyak na ilalapat niya ang lahat ng makabagong teknolohiyang ito sa kanyang sarili. Gayunpaman, ginawa ng mga salita ni Hetafe na imposible ang lahat ng mga hinuha na ito. Hindi naman dapat, sinabi ni Surui nang hindi inaasahan. Napakalakas ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, makatuwiran ito. Ang kakayahan ng God of Death sa pakikipaglaban ay talagang napakalakas, ngunit hindi ito masyadong malakas para maging abnormal. Malinaw na nakita ito ni Hetafe, sinabi niya. Ang kanyang itim na damit ay may isang tiyak na kakayahan sa pagtatanggol. Ngunit ang aking dalawang magkasunod na pag-atake ay tumama pa rin sa kanyang likod. Ang mga buto ay nagbibigay ng impresyon na sila ay talagang hindi mga materyales na halwang metal. Kung totoo ang hinuha na ito, nangangahulugan ito na ang mga high-tech na materyales sa buto sa templo ng kamatayan ay maaaring may depekto. Hindi bababasa ang Diyos ng kamatayan ay walang tiwala dito. Sinabi ni Surui, marahil, maaari nating isulat ang tungkol sa depektong ito. Umiling ang strategist. Gayunpaman, may isa pang posibilidad, marahil ang Diyos ng kamatayan mismo ay may reserbasyon tungkol dito. Paano naman ang taong may ugali? Umiling din si Surui. Mas gugustuhin ko na siya ay isang taong nabago, sa kasong ito, mas mahusay nating harapin ito. Oo. Tama ang sinabi ni Surui. Kung tatanggapin ng Diyos ng kamatayan ang bone modification ng mga high-tech na materyales. Pagamat maaari nitong dagdagan ang kakayahan sa pagtatanggol sa isang tiyak na lawak, ito ay magdudulot sa kanya na maabot ang pinakamataas na limitasyon at tumitigil magpakailanman. Huwag ituloy. Ito ay tulad ni Ares, ang Diyos ng digmaan at ang Cossack. Ang masamang Diyos, na nagbago at halos hindi magagapi sa maikling panahon, ngunit ang katawan ng tao ay ang pinakakatangi-tanging bagay sa planetang ito, kahit na ito ay ang pinaka. Ang mga transcendent at pinakamakapangyarihang tao ay maaaring hindi nakabuo ng kalahati ng kanilang pisikal na potensyal. Kaya, ang Diyos ng kamatayan ay napakalakas na, ngunit hindi pa siya nagbabago, na nagpapakita na mayroon pa siyang puwang para sa pagpapabuti. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay. Napakahirap na nitong harapin, at kung patuloy itong tataas, paano makikipagkompetensya ang Surui sa hinaharap? Nakita ng tagapayo ng militar sa pamamagitan ng Surui na si Rui ay nag-aalala, kaya't nakangiti niyang sinabi. Makatiyak ka na may death side sa iyong kamay, ang kamatayan ay tiyak na babalik sa atin. Noong panahong iyon, may gusto akong isulat tungkol sa bagay na ito. Hindi ba madali? Lumiwanag din ang mga mata ni Hetafe, at mahirap makipagkompetensya sa Diyos ng kamatayan sa kanyang mga individual na kakayahan, ngunit hindi ba't mayroon pa ring tagapayo ng militar dito? Huwag mo nang isipin pa. Higit pa, I think I need to take a shower. Sabi ni Surui. Walang pag-aalinlangan niyang hinubad ang kanyang damit at tumalon muna sa fountain pool. Dahil dito, unti-unting naging marumi ang malaking pool ng tubig sa bilis na nakikita ng mata. Kailangan ko pang maghugas, sigaw ni Hetafe, at nagmamadaling naghubad at tumalon pababa. Dahil sa sobrang nakakapagod ang labanan, nagpapahinga lang sila at nagpapagaling sa ngayon, pero nakalimutan nilang hugasan ang dumi sa kanilang katawan. Nang makitang nag-aagawan ang dalawa, natawa ang military advisor, at ang ganda pa ng curve din ng mapupulang labi. Hindi siya interesadong makita ang hubad na pang-ibaba ng dalawang lalaki. Ngunit tumabi at nakakita ng ilang damit na nawasak sa sunog ng artilleria. Pagamat sila ay punit-punit, hindi nila gagawin ang Surui at si Hetafe ay hubot-hubad para sa kanilang orihinal na damit, hindi nila ito maisuot. Ang sarap mabuhay, di ba? Ang kabagsikan ng Surui at Hetafe ay napakalakas. Hindi sapat ang tubig sa malaking pool fountain na ito para hugasan nila. Sa kabutihang palad. Ito ay umaagos na tubig, at mayroong isang tuloy-tuloy na daloy ng malinis na tubig upang mapunan ito. Nang muli silang umakyat, kalahating oras na ang lumipas.
Wala silang shower gel o sabon sa kamay, kaya mahirap alisin ang amoy ng lubusan, ngunit sila rin ay walang awa. Nang magbihis na silang lahat, sinabi ng military advisor, gusto mo bang makipag-ugnayan kay Huoxie? Saglit itong pinag-isipan ni Surui. Nakipag-usap ako kay Death, ang bastos na si Marshall. Hindi ko nga alam kung saan ako nagpunta, baka nakaalis na ako sa isla. Hindi ganoon kadali para sa kanya na pumunta. P0 mas mahigit, kinuha ni Surui ang telepono, at pagkatapos ng tawag, biglang sumeryoso. Boss, magandang pagkakataon ngayon, bakit hindi mo hayaan na patayin ng Apache si Marshall? Anong Apache? Diretsong tanong ni Zhang Yukan. Okay, hindi mahalaga kung hindi mo ito aminin. Umiling si Surui, magagawa ang ganitong bagay, ngunit laging mahirap sabihin ng diretso, nasaan si Marshall ngayon. Nasa defense pa rin siya, sabi ni Zhang Yukan. Chief, nahuli kong buhay si Klim, paano ko ito ibibigay sa iyo? Pinago ni Surui ang kanyang mga salita. Papuntahin si Kelem sa dalampasigan, alam ko kung ano ang susunod mong pangungusap. Napabuntong hininga si Zhang Yukan at umiling. Huwag masyadong lumayo. Kahit si kasamang Zhang mismo ay alam na hindi niya mapipigilan si Surui. Sanang tiyak na lokasyon. Chief, huwag mo akong bigyan ng palpak na mata. Masungit na sabi ni Surui, mabigat ang boses niya. Para sa ilang mga bagay, dapat bayaran ng Panginoon ang presyo, at hindi sila maaaring pabayaan ni Surui na hindi mapaparusahan. Sa napakaraming tao na namatay sa De France, gusto pa rin ni Marshall na pumunta. Ang kanyang seaside villa. May iba pang mga helicopter na maaaring mag-alis sa kanya. Bahagyang ngumiti si Zhang Yukan at sinabing. Gayunpaman, huwag kang matakot na lilipad siya palayo sa dagat, at huwag kang matakot na ang Estados Unidos ay magkakaroon ng barkong pandigma na susando sa kanya, hindi ako makakarating. Panipi. Matapos marinig ito, dumilat at tumawa si Surui, tulad ng isang tusong soro, at hindi na mabigat ang kanyang boses. Niharang na ba ang dagat? Hindi direktang sumagot si Zhang Yukan, ngunit sinabing, hindi sila makalapit sa baybayin. Okay, just have your words. Naniniwala si Surui na dahil hindi makaalis ng maayos si Marshall sa De France. Ang pamilya Marshall. Na napakalakas na kaya nitong takpan ang langit gamit ang isang kamay, ay tiyak na gagawa ng ilang hakbang upang harapin ito, tulad ng pagpapakilos ng mga barkong pandigma para sumagip. Pagkatapos ng lahat, ang 4th Fleet ng Estados Unidos ay naglalayag sa karagatang Pasipiko. Nang sumiklab ang digmaan sa isla ng De France, nagsimula na ang ika-4 na fleet ng kabanata patungo sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, gusto nilang gumanap ang papel ng internasyonal na pulisya. Kung saan may gulo, makikita silang maingay. Gayunpaman, sinabi ni Zhang Yukan sa oras na ito na imposibleng makalapit ang armada ng mga Amerikano, kaya kitang-kita na ang hukbong dagat ng China ay nagpamalas ng lakas nito. Bagamat hindi ko alam kung gaano sila kalakas, kung malilimitahan nila ang US Chapter 4 Fleet sa antas na ito, hindi lang may matapang na hula ang Surui. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa apoy, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang uminit. Bagamat wala si Surui sa hukbong dagat, isa rin siyang sundalong Chino. At mayroon siyang kaluluwang militar na nakatatak sa kanyang mga buto. Natural, umaasa rin siyang makita ang hukbong dagat ng China na maging tunay at lubusang malakas balang araw. Aling hukbong dagat ng Chino ang hindi naiinggit kapag ang armada ng Amerika ay naglalayag sa mga karagatan. Nang lumipad ang mga Amerikanong fighter jet mula sa kamangha-manghang sasakyang panghimpap. Awid, sinong sundalong Chino ang hindi nakahinga? Alam ni Surui na kung talagang hinarangan ng barkong pandigma ni Huaxia ang US Chapter 4 sa pagkakataong ito, tiyak na naipadala na ang aircraft carrier ng Huaxia. Matapos maghintay ng napakaraming taon. Sa wakas ay nakita ng hukbong dagat ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na ikinakaway ang 5 star na pulang bandila sa malawak na kalawakan ng asul na tubig. Kahit na hindi malinaw na sinabi ni Zhang Yukan na darating ang aircraft carrier. Mahuhulaan ito ni Surui. Kung hindi, paano malilimitahan ng mga barkong pandigma ng Huaxia ang malakas na armada ng Kabanata IV ng US? Sa maraming mga lokal na digmaan sa nakaraan. Ang Kabanata 4 na fleet ay may malaking papel. Ang firepower ng fleet na ito ay napakalakas. Hindi na nila kailangan ang Marine Corps para mapunta.
Ang firepower ng fleet mismo ay sapat na upang agayang isang maliit na bansa na nawasak sa lupa. Gayunpaman, ang napakalakas na Kabanata 4 na fleet ay mahigpit na hinarang ng mga barkong pandigma ng Huaxia at hindi na makalapit sa baybayin ng De France Island. Paanong hindi matutuwa si Surui? Nasaan man siya, anuman ang kanyang huling pagkakakilanlan, hinding-hindi makakalimutan ni Surui na siya ay palaging isang purong sundalo sa kanyang mga buto. Ako ay isang sundalo sa isang araw, at sinusunod ko ang tawag ng inang bayan sa buong buhay ko. Ipinagmamalaki ang lakas ng inang bayan sa buong buhay ko. Nang marinig na hindi direktang sumagot si Zhang Yukan, hindi pa rin inilihim ni Surui ang kanyang iniisip, at maging ang kanyang kalooban sa oras na ito ay nagsimulang maging medyo nasasabik. Sir, hindi pa ako nakasakay sa isang aircraft carrier dati, sabi ni Surui. Halata sa boses niya ang panghihinayang at pananabik. Bilang isang sundalong Tsino, sino ba ang ayaw tumayo sa sasakyang panghimpapawid ng sariling bansa? Hindi man lang maisip ni Surui kung anong klaseng mood ang naramdaman niya sa kanyang puso nang makita niya ang dagandong ng Fig. H-jet na may 5 star na pulang bandila na naspray sa fuselage na papaalis mula sa aircraft carrier. Hanggat hindi ka sumobra, hahayaan kitang sumakay sa aircraft carrier. Nakangiting sabi ni Zhang Yugan. Oo naman, ang aircraft carrier ng Huaxia ay talagang lumitaw malapit sa De France. Itaas mo ang iyong kilay. Ang mga mata ni Surui ay may napakalinaw ng ngiti. Ngunit ang tagapayo ng militar na nakatayo sa tapat niya ay malinaw na nalaman na ang lalaking ito na hindi luluha kahit na siya ay dumanas ng malubhang pinsala. Sa oras na ito, ang mga bilog sa mata ay naging pula. Nang makita ang eksenang ito, naantig din ang military advisor. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya, at halatang sumakit ang ilong niya. Okay, pero hindi ko magagarantiya. Umiling si Surui at tumawa. Kung tutuusin, hindi ko mapahiya si Huaxia. Sa mundong ito, kakaunting bansa ang nangahas na makipagkompetensya sa Estados Unidos, ngunit ngayon, nagawa na talaga ito ng Huaxia. Ang makapangyarihang Kabanata 4 na fleet ay nakaharap sa malawak na karagatang Pasipiko. Ito ay cool, ngunit ang antas ng panganib ay hindi maisip na nangangailangan ng malaking tapang at mahusay na lakas. Magkaroon ng lakas ng loob at lakas, ito ang kasalukuyang Huaxia Navy. We also finally have a super fleet. Naikuyom ni Surui ang kanyang mga kamao at sinabing, sa pagkakataong ito ay naramdaman niya ang paglabas ng kanyang puso mula sa kanyang lalamunan sa pananabik. Kabanata 2574. Schadenfreude. Ang sasakyang panghimpapawid ng Huaxia ay naitayo na. Ngunit ang seremonya ng paglulunsad ay ginanap lamang noon. Ang oras na ito ay ang tunay na kabanata ng sasakyang panghimpapawid ng Huaxia na nakikilahok sa mga internasyonal na gawain. Hindi tulad ng Estados Unidos. Palaging gustong gampanan ni Huaxia ang papel ng isang internasyonal na opisyal ng pulisya. Gayunpaman, mayroon bang anumang problema sa Huaxia na gumagamit ng mga carrier ng sasakyang panghimpapawid upang maghanap ng mga benepisyo para sa sarili nitong bansa? Umayos ang aming mga baywang at tumigas ang aming mga kamao. Hindi ka ba kumbinsido? Pagkatapos ay kumapit ka. Aba, tahan na. Nakangiting sinabi ni Zhang Yugan. Ang Super Navy ay hindi pa mapag-uusapan. Ngunit ito ay isang hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan na ito ay lumalakas at lumalakas. Ang pagkakataong ito ay isa ring magandang pagkakataon. Dapat ipahayag ng ating hukbong dagat ang boses ni o sa mundo. Ang pakikipaglaban sa US Chapter 4 Fleet. Siyempre, ay gumagawa ng kanyang sariling boses. Siyempre, ito ay upang ipaalam sa lahat sa mundo, mula ngayon, walang sino man ang magnanais na pukawin muli ang China. Narinig ni Surui ang mga salita ng matandang pinuno na parang may naisip at biglang nagsabi. Chief, siya nga pala, maaari ba nating talunin ang Kabanata 4 Fleet sa pagkakataong ito? You just whimsical. Biglang galit na sinabi ni Zhang Yukan. Talaga, ngunit talagang nag-aaway ang dalawang superpower, at malapit nang sumiklab ang digmaang pandaigdig. Ikaw bata, kailan mo kaya sasabihin ang iyong isip? Si Surui ay walang kamalayan na mapintasan, ngumiti siya. Sabi ko Chief, huwag mong sabihing hindi mo pa naisip ang ganoong bagay. Siyempre naisip ito ni Zhang Yukan. Ang bawat sundalo ay nag-isip tungkol dito.
Walang may gusto sa digmaan, ngunit ang mga sundalong Tsino ay hindi nakakatakot sa sinuman. Lagi silang naghahanda para sa digmaan. Sa maraming sulok ng mundo. Ang pagdanak ng dugo at mga salungatan ay nagaganap araw-araw. At ang mga nakamamatay na putok ng baril ay pinaputok araw-araw. Ngunit sa kasamaang palad maraming tao ang hindi nakakaalam nito ang ganitong mga balita, at sa puntong ito, ang damdamin ng militar ay palaging magiging mas direkta. Minsan, tayo ay mapagkakamalan. Ngayong malakas na ang bansa. Walang makakagawa sa atin ng mali. Si Tsurui ay may ganitong uri ng kaisipan sa oras na ito ang iyong kabanata 4 fleet ay hindi palaging nasa iba't ibang karagatan noon. Flamboyant ba ito? Hindi. Ka ba nananatiling napakalapit sa hangganan ng China kung minsan? Subukan ulit. Oo, nandito ang aircraft carrier ng Huaxia, at deadlocked ang Chapter 4 fleet. Kung wala kang malakas na firepower, paano mo mapipigilan ang kalaban gamit ang tinatawag na tapang? Nakaramdam ng pagmamalaki si Tsurui. Sa katunayan, hindi lang siya. Natatakot ako na baka ganito ang karamihan sa mga sundalong Tsino na nakarinig ng balita. Tiyak na mas malalim ang mararamdaman ng Huaxia Navy. Marahil sa mata ng maraming tao. Para sa kapakanan ng isang maliit na marshal. Ang Huaxia ay hindi masyadong makikilos. At kahit na ang aircraft carrier formation ay ipinadala, gayunpaman, ang mga mata ng matataas na antas ng mga pinuno ay palaging malayo ang pananaw. Ang pagbuo ng sasakyang panghimpapawid carrier ay gumawa ng isang mataas na profile na hitsura. Sa ibabaw, tila pinilit si Marshall na manatili sa Defense Island. Upang magsagawa ng isang serye ng mga negosasyon sa pamilyang Marshall bilang isang kondisyon, at kung maghuhukay ka ng mas malalim, ito ay ang dalawang bansa, pinakadirektang paghaharap. Wala ni isang putok, ngunit ang espada ay nabunot, at tila may posibilidad na magkaroon ng digmaan na tumakip sa langit at araw. Sa isang malakas na bansa sa likod nito, ang likod ng bawat tao ay titigas ng walang kamalayan, at magkakaroon sila ng higit na kumpiyansa kapag gumagawa ng maraming bagay. Narinig ni Hetafe ang pag-uusap ni Tsurui at Zhang Yukan, at tila siya ay medyo naguguluhan. Ito ay isang aircraft carrier formation lang, bakit ka nasa sabik? Kahit na ang Hetafe ay isa sa mga assassin na si Wang. Ngunit siya ay nananatili sa lungsod ng kadiliman, ang kanyang pambansang kamalayan ay hindi malakas, at hindi niya nauunawaan ang kahulugan ng pananabik ni Tsurui sa sandaling ito. Gayunpaman, ayaw magpaliwanag ni Tsurui, ngumiti lang siya ng bahagya, at pagkatapos ay simpleng sinabi. Ipinagmamalaki ko ang China. Ipinagmamalaki ng China. Ang pangungusap na ito ay sapat na upang ipahayag ang mga mithiin ng maraming mamamayan. Pagamat hindi sundalo ang strategist. Siya ay dating nasa mga ilog at lawa ng Tsino sa buong taon, ngunit ang mga tao sa mga ilog at lawa ay mga inchik din, at siya ay parehong ipinagmamalaki ang ganitong uri ng bagay. Kapag nasa ibang bansa ka, ang sarap sa pakiramdam na may matatag na bansa sa likod mo. Mauna na ako, biglang sabi ni Hetafe. Tumudugo pa rin ang kanyang mga braso. At halos tanggalin na ng dalawang espada ng Diyos ng kamatayan ang kanyang mga braso. Sa oras na ito, palaging kalmado ang pagganap ng Hetafe. Hindi niya masabi kung gaano kasakit iyon, tila karaniwan na sa kanya ang mga nakakakilig na eksena noon. Hindi mo ba papatulan si Marshall sa akin? Nagtaas ng kilay si Tsurui. Hindi ako interesado sa kanya. Nagkibit balikat si Hetafe, alam mo, nagpapashoot lang ako para sa mga taong interesado ako. With that, tumalikod siya at umalis. Oo, Stride Star. Tandaan mo ang alak na utang mo sa akin. Nang unti-unting nawala ang figure ni Hetafe sa paningin, isang sigaw ang dumating. Umiling si Tsurui at hindi ito pinansin. Ibinuka ng sarhento ang kanyang mga labi at ngumiti. Ito ay isang kahangahangang tao. Hindi siya kapos sa pera ngayon, at hindi siya kumukuha ng reward. Ang kanyang interes, sinabi ni Tsurui. Ngunit sa kabutihang palad, hindi ko siya binaygo sa ganitong panlilinlang. Sa katunayan, dumating si Tsurui mula sa panlilinlang sa Hetafe, at nakipag-ugnayan sa kabilang partido at sinabi sa kanya na mayroong isang nangungunang eksperto dito, at sulit ang pagkuha ng shot sa Hetafe. Sa kabutihang palad, ang kamatayan ay dumating sa ibang pagkakataon, kung hindi, ang Hetafe ay maaaring makaramdam ng lubos na pagkabigo. Hindi napigilan ng strategist na matawa.
Narinig niya ang tungkol sa pag-aayos ni Surui, ngunit wala siyang gaanong tiwala sa kung gagawa si Hetafe. Sa oras na ito, maraming tao ang bumuhos mula sa labas ng bakod, lahat sila ay miyembro ng Templo ng Araw. Ang kanilang pagiging epektibo sa pakikipaglaban ay mas mataas kaysa sa mga nasasakupan ni Marshall. At pagkatapos na gumugol ng ilang oras at maraming pinsala, sa wakas ay nagawa nilang maalis ang kabilang panig. Gayunpaman, nang makita nila ang hitsura ni Surui na malapit ng maubad, hindi nila maiwasang matawa. "Kuya, anong problema ng matanda mo?" Pinipigilan ni Xiao Ziyang ang kanyang pagtawa at nagtanong ng seryoso, ngunit ang kanyang seryosong hitsura ay tila medyo nakakatawa. Matapos makita ang septic tank sa hindi kalayuan, naisip ng ibang tao ang nangyari kay Surui. Gusto nilang tumawa ngunit hindi sila naglakas loob na tumawa. "Huwag kang magpigil, tumawa ka lang kung gusto mo," galit na sabi ni Surui. "Ha. Pagkatapos, sumiklab ang nakakabasag lupa na tawanan. Tumawa ng buong 5 minuto, ang mga taong ito ay walang balak na huminto, at ang mukha ni Surui ay mas naging maulap. "Nima, masasabi mo pa ba kung sino ang amo? Paano ito magiging napakaliit?" "Xiao Ziyang." Biglang nagpakawala ng mahinang ungol si Surui. "Dito." Tina Xiao Ziyang at Zhou Xianwei ang pinakamasayang tumatawa. Ang dating ay tumatawa at nanginginig na parang si Sichuan. Ngunit nang marinig niya ang tunog, hindi niya pa rin namalayan na si Surui ay magkakasisure, ngunit ngumiti. Sabi niya, "Kuya, ano ang kinalaman mo sa akin? Habarin mo ang damit mo para sa akin." Patuloy na umungal si Surui. Agad na tinanggal ni Xiao Ziyang ang kanyang ngiti. Kuya, hindi na ako tatawa, pakiusap bitawan mo ako." Tayang naman at huli na. Sa oras na ito, handa na si Surui na patayin ang manok at magbigay ng halimbawa at itatag ang awtoridad ng kanyang sariling amo. "Kapag hindi mo hinubad ang iyong damit, itatapon kita sa septic tank na ito, pumili ka para sa iyong sarili." Puno pa rin ng dilim ang mukha ni Surui. Sumulyap sa magulong septic tank, ang ekspresyon ni Xiao Ziyang ay puno ng kalungkutan at galit. "Okay, kuya, tatanggalin ko ito, maaari ko bang tanggalin?" Kaya naman, lalong tumawa ang ibang tao. Nang habarin ni Xiao Ziyang ang kanyang underwear lang, tumingin siya kay Surui at pansamantalang nagtanong, "Brother, tinatanggal mo pa ba ang isang ito?" Nagpunta. Babae na siya ngayon. At hindi madaling harapin ng direkta ang ganitong bagay. Noong nakaraan, kapag nakatagpo siya ng ganoong sitwasyon, ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay palaging tumitingin sa ibang lugar. Kinawian ni Surui ang kanyang kamay. Ngunit sa wakas ay hindi niya ikinahiya si Xiao Ziyang. Ngunit lumakad siya. Hinubad ang kanyang punit-punit na damit, kinuha ang mga damit ni Xiao Ziyang at isinuot, naiwan lamang ang isang pares ng Xiao Ziyang na may maikling pantalon ay labis na nalungkot at galit. Nagtatawanan pa ang mga miyembro ng Sun Temple sa pinangyarihan. Ngayon lang sila nakaranas ng isang labanan. At maraming tao ang nasugatan, ngunit sa oras na ito, mabilis pa rin nilang na-adjust ang kanilang kaisipan. Tila matagal nang nakaraan ang matinding labanan na katatapos lang mangyari. Isinuot ni Surui ang kanyang damit at muling sumulyap kay Zhou Xianwei. "Naghubad ka rin ng damit mo para sa akin." Ang lalaking ito ay tumawa ng walang ingat. Nang marinig ang mga salita ni Surui, biglang tumigil ang kanyang pagtawa. "Kung habarin mo, tanggalin mo." Tinabi ni Surui na may singkit na mga mata. Kaya, ngayon ay si Xiao Ziyang naman ang magsaya sa kasawian. Sa kampo ng Sun Temple, kakaibang lumitaw ang 2 tao na nakasuot lamang ng panloob. Sa wakas ay gumaan na ang loob ni Surui. "Aalis muna kami ng Military Division, Zhou Xianwei, papadalhan kita ng posisyon mamaya, ipapapahinga mo ang lahat sa pwesto ng kalahating oras, at pagkatapos ay keep up," sabi ni Surui. "Bukod dito, Xiao Ziyang, personal mong pinaponte si Klimt sa Seaside Hotel at ibigay ito kay Huaxia," sabi ni Surui. Sa pagkakataong ito, si Xiao Ziyang ay hindi na kayang umiyak. Tumingin siya sa direksyon ni Klimt, nababalot na ng dumi ang dating gobernador. Napakahirap para kay Xiao Ziyang na ibigay ang taong ito kay Huaxia. At least, napakahirap hilahin pataas sa lupa ang kalaban, P0 mas mahigit, wala akong pakialam, magagawa mo ito sa iyong sarili, siguraduhin kumpletuhin ang gawain.
Nang marinig na si Surui ang magiging tindero, halos mapaiyak si Xiao Zihang. Kuya, hindi ko talaga kayang tapusin ang napakahirap na gawain. Ang lahat ay nagpipigil pa rin ng tawa, ngunit walang nangahas na tumawa ng malakas, sa takot na sundan niya ang yapik ni na Xiao Zihang at Zhou Xianwei. Si Surui ay masyadong tamad na bigyang pansin ang taong ito, at dinala ang kanyang military advisor. Naglakad siya palayo. Tumingin si Zhou Xianwei sa kanilang likuran at tumawa ng hindi nakakumbinsi, hehe, sa amoy ng tae, gusto mo pa bang kunin ang mga babae? Wala akong pakialam sa amoy mo, sabi ng tagapayo ng militar. Pagkasakay sa kotse, binuksan ni Surui ang lahat ng bintana. Tila labis din ang kanyang pag-aalala na mapunta sa opisyal ng militar ang amoy sa kanyang katawan. Actually, ito kumpara sa bago maligo, mas maganda talaga. Naantig ang mukha ni Surui. Nakikinig ako sa iyo, may gana akong mangako. Roll. Diretsong sagot ng strategist. Sabi mo nga pala. Nasaan ngayon ang Diyos ng kamatayan sa islang ito nagtatago? Sabi ni Surui. At naglabas ng isang itim na stick mula sa kanyang baywang na mukhang kasing haba ng four-edged army thorn. Ganito ang hitsura ng Reaper side pagkatapos itong paliitin. Dapat nasa islang ito pa rin ang Reaper. Sabi ng sarhento sa napaka-positibong tono. Chapter 2575. Hindi ka makakapunta. Dapat ay nasa islang ito pa rin ang kamatayan. Nang marinig ang mga salita ng tagapayo, nagtanong si Surui. Sigurado ka na ba? Sigurado ako. Ito ay ganap na nakaharang, si Marshall ay hindi makakapunta, kaya ang kamatayan na Diyos ay hindi rin makakapunta. Ibig mong sabihin gusto mo siyang laruin ulit? Muling nagningges ang mga mata ni Surui na may layuning lumaban. Mahirap, basta mahanap natin siya. Sinabi ng strategist, ang dalawang suntok ni Hetef ay nakagawa ng malaking pinsala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pagtatangka ng pagpatay. Wang! Kahit na ang itim na damit ng Diyos ng kamatayan ay maaaring labanan ng ilang mga pag-atake. Ang malakas na lakas ng Hetafe ay napakatatag. Ang bagay na ito ay tiyak na magiging anino sa puso ng kamatayan. Hindi makaalis si Marshall sa isla ng De France, kaya tiyak na ganoon din ang kamatayan, sumimangot si Surui at nag-isip sandali bago sinabing. Iiwan ba ng kamatayang ito ang islang ito sa pagbabalat kayo? Kung tutuusin, hindi ko pa nakikita ang hitsura niya. Inisip ko rin, hindi imposible, ngunit wala tayong paraan upang magsimula. Walang partikular na mahusay na paraan upang gawin ito ngayon. Tumanggo si Surui. Kaya, bilasan natin at hanapin si Marshall ngayon. Sabi ng matandang hepe, tumakbo siya papunta sa beach house. Hindi ko alam kung makakahabol siya. Ay explore muna natin ang daan. Sinabi ng strategist. Hindi naman natin kailangang mag-alala masyado. Ang kamatayan ay nakatakas na ngayon, at si Marshall ay hindi magkakaroon ng anumang malakas na baraha. Tumango si Surui. Tumingin muli sa side ng Diyos ng kamatayan, isang tusong tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, at sinabing, bigla akong nagkaroon ng matapang na ideya. Anong matapang na ideya? Sa pagtingin sa mga mata ni Surui, agad na naunawaan ng strategist. Ito ay hindi imposible, ngunit, kailangan mong malaman na ito ay napakapeligro na gawin ito, hindi bababa sa ngayon, kami ay nawawala ang ilang mga kinakailangang bagay, ito ay napakadalido. Paano mo ba ito sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Surui, talagang naisip niya na maganda ang naisip niya, ngunit ang strategist ay nagbuhos ng palayok sa kanyang ulo, malamig na tubig. Sa maikling panahon, mahihirapan tayong hanapin ang itim na damit na kahawig ng Diyos ng kamatayan. Sinabi ng strategist. Na itinuro ang damit sa kanyang sarili, ang mga damit sa akin ay kapareho ng sa Diyos ng kamatayan. Kung ikukumpara sa isang piraso, ang pagkakaiba sa texture ay masyadong malaki. Bueno, mabuti, pagkatapos nating bumalik, sisimulan nating ganap na pag-aralan itong espesyal na damit ng templo ng kamatayan. Ang puso ni Surui ay unti-unting may plano. Si Surui at ang mga tagapayo ng militar ang nagmaneho ng sasakyan sa buong daan. Hindi nila maintindihan ang eksaktong posisyon ni Marshall. Maaari lamang silang tumakbo patungo sa beach house ni Mar. Shall sa pamamagitan ng paghusga sa pangkalahatang direksyon at pumunta. Sa kabutihang palad, hindi sila nagtrabaho ng walang kabuluhan. Makalipas ang kalahating oras na paghabol, narinig nila ang tunog ng helicopter.
Mula sa malayo, nakita ni Surui ang Apache ng walang anumang mga palatandaang ipininta. Dahil malapit lang ang eroplanong ito, dapat hindi masyadong malayo ang tinakbo ni Marshall. Kinuha ni Surui ang kanyang mobile phone at sinimulang isynchronize ang posisyon ni Zhou Xianwei. Nakita ng huli ang balita at agad na sumugod sa gilid na ito kasama ang lahat ng nasa templo ng araw. Gayunpaman, biglang tumunog ang cellphone ni Surui. Nang makita ko ang telepono, si Zhang Yukan pala. Sir, nakita ko na ang Apache na iyon. Ang mga salita ni Surui ay puno ng pananabik. Kalahating oras lang ang maibibigay namin sa iyo, tinabi ni Zhang Yukan. Pagkalipas ng kalahating oras, anuman ang sitwasyon, dapat mong isara kaagad ang koponan. Nakikita ko. Walang anumang argumento si Surui sa pagkakataong ito. Chief, nasa ilalim ka ba ng matinding pressure sa pagkakataong ito? Bahagyang ngumiti si Zhang Yukan. Hindi ito problema, mararamdaman natin ang pressure anumang oras, at sanay na tayo. Malinaw, kahit na naipadala na ang aircraft carrier ng Huaxia, imposible para sa hukbong dagat ng alinmang bansa na harapin ang Kabanata IV Fleet ng napakadali. Napapikit si Surui. Nakapikit. Sir, huwag kang mag-alala. Okay. Matapos ibaba ni Zhang Yukan ang telepono, tumalikod ang Apache at umalis. Natigilan si Surui. Pinigyan ako ng hepe ng kalahating oras, ngunit hindi niya sinabi na gagamitin ang helicopter. Lumikas. Napangiti ang strategist. Maaaring mas malaki ang pressure na kinakaharap nila kaysa sa inaakala natin. Kung ganoon ay bilasan na natin. Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata, hindi ko kayang pagalingin si Marshall. Sabi, sinipa niya ang accelerator, at tumalon ang sasakyan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Marshall sa oras na ito. Ang Apache ay palaging umaaligid sa kanyang ulo. Hindi man siya nagpatuloy sa pag-atake, para itong uod sa Tarses, at hindi niya ito nagawang itaboy. Higit pa rito, si Marshall ay kailangang maging palaging mapagbantay na ang kabilang partido ay mag-ahadjust ng kanyan sa kanya, at siya ay hindi mapigilan, para lamang mapatay. Gayunpaman, nang siya ay nauubusan ng mga pagpipilian, ang baril na ito ay tumalikod at umalis dito. Haha, wala ka na ba sa wakas? 2 beses ngumisi si Marshall. Para sa kanya. Hindi pa siya napahiya ng ganito ngayon. Siya ang orihinal na pinaka-nakakasilaw na tao sa planeta. Ngunit ngayon, siya ay hinahabol ng kaunti at wala kung saan. Walang pasok sa lupa, nakakahiya talaga to the extreme. Sir, halatang hindi kaya ng China ang pressure, sabi ng isang aide. Tumango si Marshall. Hanggang ngayon. Naramdaman pa rin niya na ang pag-alis ng helicopter na ito ay dahil ang pamilya Marshall at maging ang mga matataas na opisyal ng gobyerno ng US ay nagdiin kay Huaxia. Na walang pagpipilian kundi hayaan ang helicopter na umalis. Sa kasamaang palad. Hindi malalaman ni Marshall na ang dahilan kung bakit kakaalis lang ng helicopter ay para bigyan ng puwang si Surui. Na binibigyan si Surui ng kalahating oras para hayaan siyang gawin ang lahat. Isang laro, walang pigil na pag-uugali. Ang hindi pa alam ni Marshall ay ang senior management ng Marshall family ay nasa long-distance connection din sa Huaxia, at puspusan ang kanilang negosasyon. Ang pamilya Marshall ay hindi gustong mawala ng kanilang mga tagapagmana ng ganoon lang. At hindi gusto ni Huaxia na umalis ng maayos ang manggugulo na ito. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang inisyatiba ay nasa kamay ng Huaxia, sa loob ng kamay. Ang panukala ni Surui sa pagkakataong ito ay nagdala sa China ng maraming pakinabang sa pambansang antas. Sa totoo lang, ito ang pangmatagalang pangitain ni Surui. Ngayon kapag tumitingin siya sa mga problema at nakikitungo sa mga bagay-bagay. Palagi niyang tinataasan ang antas at tinitingnan ang mga problema mula sa pangkalahatang pananaw, habang ang kanyang discarding ito ay nakamit din ng hindi maisip na mga resulta. Sir, malapit na tayong makarating sa dalampasigan. At pagkatapos ay makakasakay na tayo sa barkong pandigma ng Amerika sakay ng helicopter. Tinabi muli ng mga tauhan sa gilid. Nang walang pang-aapi ng Apache, mayroon ding mas kaunting presyon sa kanilang mga puso. Gayunpaman, kung ang mga bagay ay magtatapos sa ganito, kung gayon ito ay magiging napakasimple. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kalaban ay ang pinakamahirap na Surui sa China. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Surui. Hindi siya dapat maging kalaban ng Diyos ng kamatayan. Sa puso ni Marshall.
Ang kahalagahan ng matagumpay na pag-alis sa De France ay hindi kasing halaga ng kay Surui, matalas na buhay. Ang binatang ito mula sa China ay paulit-ulit siyang pinatuyo. Kung hindi niya ito tuluyang maalis, talagang mahihirapan si Marshall na makatulog ng maayos sa isang araw. Kahit na hinayaan niyang lumitaw ang Diyos ng kamatayan. Ngunit ang Diyos ng kamatayan ay hindi niya nasasakupan, at nagbayad si Marshall ng malaking halaga para sa pag-imbite sa taong ito na lumabas. Siyempre, hangga't kaya niyang patayin si Surui, handang gumastos si Marshall ng mas maraming pera. Hindi naman ito masyadong malayo sa beach house. Kitang-kita na ang bugaw na dagat. Hangga't 5 minuto pa ang pagmamaneho mo ng sasakyan, mararating mo na ang lihim niyang paliparan. Hindi, ito ay isang paliparan, ngunit ito ay talagang isang malaking apron. May 2 helicopter pa na nakaparada doon. Malinaw, gagamitin ni Marshall ang helicopter para umalis muli sa De France. Sa sandaling nakasakay na siya sa barkong pandigma ng US, talagang imposibleng makahabol si Surui. Marahil imposibleng makasakay ang mga ordinaryong mamamayang Amerikano sa mga barkong pandigma ng Chapter 4 Fleet sa buhay na ito. Ngunit para kay Marshall, walang problema ito dahil ang kanyang pinsan ay ang Deputy Commander ng Chapter 4 Fleet Sir Judicial Teniente General. Siyempre, ang 4th Fleet ng Kabanata 4 na ay direktang nasa ilalim ng US Navy. At ang isang Deputy Commander ay walang karapatang magpasya sa lahat. Ngunit ang espesyal na bagay ay ang commander na si Admiral Hua Siming ay nangangailangan ng operasyon dahil sa cancer, kaya ngayon. Ang judicial na espesyal na Teniente General ay ang aktual na pinuno ng Kabanata 4 na fleet. Hinahabol pa rin siya ni Surui. Tapos nung nakita niya si Apache, malayo pa siya kay Marshall. Sa wakas, pagkatapos ng ilang minutong pagtakbo, sa wakas ay dumating na si Marshall sa lihim na paliparan. Ang propeller ay nagsimulang umikot ng mabagal, at si Marshall ay humakbang sa mga hagdan ng eroplano sa ilalim ng escort ng kanyang entourage. Lumingon siya at tumingin sa isla, sa madahong mga bundok, at umiling. Matagal na talagang nakatitig si Marshall sa isla ng De France. At gumawa ng malalim na layout. Para sa kanya, ito ay hindi lamang isang isla, kundi isang springboard para sa hegemonya ng mundo. Lalong pinalawak ng ambisyon ng sentro ng pagsiklab. Gayunpaman, nawala ang lahat. Aalis na sana siya, kaya't umalis siya sa malungkot na paraan. Ito ay talagang hindi tapat sa lahat. Dahil sa pag-iral ni Surui, tapos na ang lahat. May malakas na pagayaw na umuusad sa dibdib ni Marshall. Sa kanyang buhay, mayroon lamang 2 trahedya na kabiguan, ang isa ay nasa fields, at ang isa ay narito. At ang parehong tao ang nagdala sa kanya ng 2 kabiguan na ito. Maulap na ang mukha ni Marshall, at naramdaman ng mga tagasunod na nakatayo sa tabi niya ang malakas na lamig na pinakawalan mula sa kanya. Buti na lang, kapag namatay ka, walang makakapidyaw sa akin. Inalis ni Marshall ang lungkot sa kanyang mukha at bumantong hininga, mula bukas, sisikat ang araw gaya ng dati. Oo, sa mga mata ni Marshall, tiyak na hindi kayang talunin ni Surui ang Diyos ng kamatayan, at tiyak na patay na siya ngayon. Gayunpaman, pagkatapos niyang ipahayag ang damdaming ito, sa ilang segundo, ang kanyang mga mata ay bilugan na. Dahil, sa tuktok ng bundok sa di kalayuan, may lumitaw na figure. Nakataas ang kanang braso niya, may hawak na isang dakot sa kamay. Weird-looking long sword. Iyan ang death side. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Marshall ay tinamaan ng kidlat.